Ito po yung kalsada mga kababayan na madalas po nagkakaroon ng pagbabara po, no? Dahil sa makitid ang daan, paliko, kapag malalaki yung dumadaan dito mga kababayan, ay mahirapan po dito mga kababayan. Dito tayo sa post number 1 po mga kababayan, kung saan ito po yung exit at entrance ng mga motorista kapag barado doon sa bahagi po ng Kalatan. Ito po yung part ng Barangay Kanturay at dito naman po ang part po ng Barangay San Jose. Ipapakita natin sa inyo mga kababayan para po mabigyan pansin ng ating pamahalaan. No, yung lugar na ito ay sakop po ng minahan. Ngunit ilang dekada na po ang nakalipas ay hindi na po nag-ooperate ang minahan po mga kababayan. Ngayon, sa area na ito, marami po ang nakatira dito at ito po ay nasasakupan ng Barangay Kanturay. Ito po ang Purok Kawayan. Samahan nyo ako. Ipapakita ko rin po sa inyo kung gaano kahirap yung daan po dito. No? Ilang dekada na rin po ang tinitiis, no? Pagtitiis ng mga residente dito sa area. Double purpose po ang pwedeng mangyari dito kapag mabigyan ng solusyon ng ating pamahalaan itong kalsada kapag napaayos po mga kababayan dahil matulungan na mapabilis ang pagpalabas at papasok ng mga tao dito sa area. At hindi lang yan, matutulungan din po yung mga motorista na ma-stranded doon kapag meron pong babara doon sa pinaka-highway po mga kabayan. Kasi ito yung pwedeng lang daanan na makalabas sila ng Sipalay at makapasok, no, ng Sipalay po mga kababayan. Tara, samahan niyo ako mga kababayan. Kapag papasok ka po dito sa Purok Kawayan, ito yung madadaanan nyo po. Ito agad ang bubungad sa inyo. Itong rough road na area mga kababayan. Dito po sa area, ito na po yung pababa, papunta doon sa Purok Kawayan. Kung nyo makikita, yung kalsada dito, dito na po dumaan ang tubig sa gitna ng kalsada. Kaya po nasisira yung kalsada po dito mga kababayan, nagawa sa buhangin. Dito sa area, marami na rin pong mga nakatira po mga kababayan at ito po ay matagal na pong hinaing ng mga residente dito na matulungan sila maayos yung kanilang daan po dito mga kababayan para po hindi po sila mahirapan lumabas at papasok dito sa area. Ngayon yung makikita, rough road po ito. Kung ikaw ay naka-tricycle, kung ikaw ay buntes, pagdating mo doon sa itaas, baka nanganak ka na po mga kababayan dahil nga po sa sobrang alok, no, lupa. Tulad po nito mga kababayan. Buti ngayon, medyo okay pa dahil hindi pa, no, dumaan ang tag-ulan mga kababayan. Pero kung tag-ulan at may bagyo, itong kalsada na ito, halos hindi na madaanan po mga kababayan. Kung inyong mapapansin po mga kababayan, medyo flat ang daan ngayon dahil po sa mga dumaan na sasakyan kahapon dito sa area. Dahil ito lang po ang tanging daan para po sila ay makapasok at nakalabas ng Sipalay kapag parado ang highway doon sa Kalatan. Kung inyong makikita yung mga bato dito mga kababayan, matalas po ito. Kapag manipis ang iyong gulong, ay sigurado na ikaw ay masiraan po dito mga kababayan. Tulad po nito, yung tubig baha ay dito dumadaan mismo sa gitna ng kalsada. Ito naman po ay sakop ng minahan, isang pribado po ito. Ngunit ang makabigay po ng solusyon po dito, matulungan ang mga residente dito, ang ating pamahalaan lamang ang makapagbigay po ng tulong po dito mga kababayan. Sana po ay magindaan ang video na ito para po makapansin ng mga kinaukulan po mga kababayan. Yeah.
Approaching na po tayo dito sa proper mismo ng Purok Kawayan po mga kababayan. So ngayon yung makikita ay nandito na rin po lahat ng mga residente na nasa taas ay nandito na lahat sa kalsada po mga kababayan. Go! Ito na yung pinaka-proper po ng Purok Kawayan po mga kababayan kung saan narito ang covered court o basketballan. Dito sa iya, bakat na bakat po dito ang mga dumaan kahapon na mga sasakyan dahil wala silang ibang madaanan kundi ang area na ito mga kababayan. Yeah. Yeah. Pakahirap ang daan po mga kababayan. Naman po ay nasakupan po ito ng Purok Saging, Barangay Cartagena. Isa din po sa mga problema po dito mga kababayan, yung daan. Patawid po dito sa isa pong ilog kung saan kapag may baha ay nagkakaroon ng pag-apaw ng tubig dito at hindi na makakadaan ang mga residente po dito sa itaas po mga kababayan. Nandito na tayo sa area. Ito yung sinasabi po natin na kapag umulan po mga kababayan ng malakas, yung baha ay umaapaw po dito at nasisira na po ito mga kababayan. Ang ginagawa po ng mga residente dito ay nagtutulungan sila para po ay malagyan ng bato itong daanan para po ay makatawid dito sa kabilang purok. Kaya yung makikita po mga kababayan ay sira-sira na po dito sa part na ito. Ito yung area na lalabasan ng mga sasakyan na galing sa Sipalay papunta doon sa Bacolod kapag barado po dito sa highway mga kabayan. At dito din po dumadaan ang mga galing sa Bacolod papunta ng Sipalay kapag barado po yung area doon mga kababayan. Kaya ho, sana mabigyan ng pansin itong lugar na ito mga kababayan na sana magawan ng paraan ng ating pong pamahalaan po mga kababayan. Dadalhin ko po kayo doon sa exit at entrance po ng Diversion Road na sakop naman po ng Barangay Cartagena. Ito na yung patungo po ng Sipalay. Ito naman po ang patungo ng Bacolod. Ito yung pinaka-entrance ng Diversion Road na sakop po ng Barangay Cartagena. Tagos doon sa pinaka-exit naman po, nasakop naman po ng Barangay San Jose po mga kababayan. Papasok naman doon sa area ng Barangay Canturay hanggang makapasok na sila ng Sipalay po mga kababayan. No? Sana mabigyan ng solusyon dahil ang hiling lang naman ng mga taga rito po mga kababayan ay kahit maliit lang po na kalsada, simentado na maging komportable ang pagdaan po ng mga
motorista at mga residente dito sa area. Ano, paki-share po ng video natin para po ay mabigyan pansin ng ating mga kinaukulan dahil ito lang po ang maitulong natin mga kababayan sa ating pong mga kababayan dito, no, sa bahagi po ng Sipalay, Negros Occidental. Sa makakita nito, palaganap natin ito para po makarating sa mga kinaukulan at magbigyan ng pansin at magawa ng paraan ng ating pamahalaan na matulungan itong area na ito mga kababayan dahil dekada na po ang tinitiis ng mga residente dito na maayos yung kanila pong daanan dito mga kababayan. Salamat and God bless sa inyong lahat po mga kababayan.